Magandang araw sa inyo mga kasweet at welcome back sa akin channel. So ito na nga, mukhang malaki ang chance na makalaya ni dating Pangulong Duterte. May isa kasing Japanese senior researcher ang naglakas loob at nagbigay ng kanyang pahayag sa United Nations Human Rights Council. Ito ay walang iba ang kundi ang Japanese na si Shunichi Fujiki, kung saan siya nga ay nanawagan ng agarang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. Nakasalukuyang nasa detention sa ICC The Hague, Netherlands. Panoorin natin ang video na ito. Representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statutes guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Imagine nga mga kasweet, hindi natin kalahi, isang Japanese pa yung naglakas ng loob na tulungan ng dating Pangulong Duterte na makalaya mula sa ICC The Hague, Netherlands. At hindi lang yan, nagpasalamat pa itong Japanese na ito sa mga Pilipinong nagbabahagi ng kanyang panawagang palayain na ang dating Pangulong Duterte. Ang sabi pa niya, "Thank you for sharing my United Nations speech. President Duterte is a truly brave man who has served for all the Filipino people. Further news has exposed the dirty schemes carried out by certain groups using money. To the people in Philippines, please stay strong and unite to get the brave man back to home." At ito pa yung kumakalat ngayon sa social media na nagbibigay ng lakas ng loob para sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte, sa mga Pilipino, sa taong bayan na nais ng pauwi ng dating Pangulong Duterte. Meron kasing isang tweet na kumakalat ngayon na mula kay Joshua Hall na tila ang administrasyon ng kasalukuyang presidente ng US reportedly nakikipag-usap sa Brazil at sa International Criminal Court na mabigyan ng asylum ang former president ng Brazil at si former President Rodrigo Duterte. Ang kumakalat na post na ito ay hindi pa nakukumpirma kung ito ba ay totoo o ito ba ay peke. Pero ito, basahin natin. The Trump administration is reportedly talks with Brazil and the International Criminal Court for asylum for former Brazilian President Jair Bolsonaro and former Filipino President Rodrigo Duterte, respectively, to follow right-wing leaders and longtime political allies of President Trump who are currently imprisoned on charges that many consider to be unjust and politically motivated. CIA Director John Ratcliffe is reportedly a major part of this effort behind the scenes to get Bolsonaro and Duterte out of prison and into the United States to be granted political asylum, and President Trump himself is said to be threatening severe, unprecedented sanctions on Brazil and the ICC should they fail to turn the two conservative leaders over. Raise your hand if you want to see these two great men freed from the lawfare and leftist persecution that they are currently being subjected to
and given a hero's welcome into the United States by our great President Trump. Ayon nga sa post ni Dare to Ask, still verifying this. Kumakalat kasi. This is not confirmed yet. Please be responsible and be guided accordingly in sharing this. The account seems legit though. At syempre nga daw, kung magiging totoo ang kumakalat na ito, ay parang lalabas pa na magiging malaking utang na loob ng mga Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ang kanyang paglaya kay Trump. At baka maging utang na loob na rin ni Vice President Sara kung sakaling maging Pangulo siya sa 2028. So, magiging utang na loob? Oo. Ang iba naman sinasabi baka may kapalit, kaya palalayain. Kilala natin ang mga Duterte, lalong-lalo na ang dating Pangulong Duterte na maprinsipyo at may dignidad. At lalong-lalong ayaw na ayaw niya ng utang na loob. Kung magkatotoo nga ang post na ito, ay baka hindi pumayag ang dating Pangulong Duterte. Kasi nga lalabas na parang utang na loob. So baka magamit sa 2028, hindi natin alam. Kayo ba mga kasweet, ano ang iyong masasabi sa post na ito na kumakalat ngayon sa social media na tila tutulungan ng kasalukuyang Pangulo ng US ng dating Pangulong Duterte na makalaya? Pabor ba kayo dito? Kasi, ang sabi ng mga netizens, baka lumabas na utang na loob para kay dating Pangulong Duterte at sa pamilyang Duterte, na which is ayaw na ayaw ng mga Duterte ng ganoon. Siyempre, sino ba namang hindi magiging excited sa paglaya ng dating Pangulong Duterte? Mahigit isang taon na doon. Magang ibang banyaga pa nga, tulad ng Japanese na ito na researcher, ay naglakas loob na manawagan sa United Nations na palayain ng dating Pangulong Duterte. Excited na ba kayo, mga kasweet, na makalaya ang dating Pangulong Duterte? Ano ang inyong opinyon? Abay, mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo. Dapat nga tayong magpasalamat sa isang Japanese na ito na talaga namang naglakas loob sa United Nations ng kanyang panawagan ng paglaya ng dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands sa ICC. Isang taon na kasing mahigit. 80 years old na ang dating Pangulo, nakakaawa naman. At kung sakaling totoo nga ang tweet na ito na kumakalat sa social media, payag ba kayo sa agarang paglaya ni dating Pangulong Duterte kahit pa ito'y maging utang na loob sa kasalukuyang presidente ng US? I-share mo na ang video na ito